Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Enteng, napanatili ang lakas habang nasa silangan ng Polillo Islands. Pinakahuling update sa bagyo, alamin. Magkakasunod na sunog, sumiklab sa kabila ng ulan, isa patay sa Quezon City. Oil price hike, ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Sa MBC TV correspondents, Fivox, nagbabala ng lahar flow sa paligid ng Bulkang Mayon. Sa MBC TV Sports, protesta ng PLDT sa hindi natawag na net touch versus Akari, ibinasura ng PVL. At sa Showbiz Spotted, Jose Marichan memes bumita sa unang araw ng Bear Months. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, tuloy-tuloy ang ating pagbabantay sa hagupit ng Bagyong Enteng. Live sa DZRH TV at simulcast sa DZRH Radio nationwide. Una sa ating mga balita, binahana ang mga residente ng Bicol at ilang bahagi ng Albay dahil sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Enteng. Ayon pa sa ulat ng Bicol Police, umakyat na sa 2 ang naitatalang nasawi sa gitna ng bagyo. Ang iba pang detalye ihahatid ni Tina Nolasco. Nabulaga ng pagbaha ang ilang mga lugar sa Bicol na hindi kadalasang binabaha dahil ito sa walang patid na buhos ng ulan dulot ng Bagyong Enteng. Kabilang sa pinakabinaha ay ang mga lugar sa Naga City at ilang bahagi ng Albay. Dahil dito, gabi pa lamang ng linggo ay pinatupad na ang forced evacuation sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Bicol River. Sumaklolo na rin ang ilang mga opisyal ng gobyerno, kabilang si dating Vice President Leni Robredo na nagpaabot ng tulong sa kanyang mga kababayan sa Naga. Sa sama ng panahon, 2 katao ang nasawi sa magkahiwalay na insidente sa Naga City dahil pa rin sa nasabing bagyo. Ayon kay Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, nakuryente ang isa sa nasawi at ang isa naman ay namatay dahil sa sobrang lamig. Ang Naga City po ay nag-ulat ng 2 patay po, Sir Well. Yung isa ay nakuryente at yung isa sa sobrang lamig kasi mag-isa lang po sa bahay niya. At nadala naman po ito, sir, sa hospital. Yun nga lang, hindi na umabot na buhay. So ongoing po yung clearing and cleanup drive ng ating kapulisan, lalong-lalo na sa Naga po. At yung may mga lugar po tayong binaha dito sa Albay, sa Catanduanes at sa ibang parte ng Sorsogon po, sir. Samantala, 2 din ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pagguho ng lupa sa Cebu City dahil sa epekto ng Bagyong Enteng. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasawi ang 17 anyos na si Jemima Ibunya nang madaganan ng isang riprapol sa Barangay Tisa. Gumuho din ang isa pang riprap at nasawi naman ang isang 26 anyos na kinilalang si Claire Dosdos sa bahagi ng Barangay San Jose sa North District. Sugatan naman ang 4 pang individual, kabilang ang isang 6 na taong gulang, 4 na taong gulang at isang 6 na buwang sanggol. Sa Northern Samar naman, 4 ang sugatan, 2 ang nawawala sa landslide dahil sa bagyo. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang 4 na sugatan. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay pa rin ng pananalasa ni Tropical Storm Enteng. Umabot na sa ikalawang alarma ang antas ng tubig sa Marikina River. Samantala, sumiklab naman ang isang sunog sa gitna rin ng bagyo. Ang iba pang detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Yuel, mabilis na tumaas ang antas ng tubig dito
sa ilog ng Marikina na iniakyat na nga sa ikalawang alarma kaninang umaga dahil nga sa panalasa ng bagyong Enteng at ng hangin nga sa bagat. Pasado alas 8 ng umaga ng patunogin ng sirena, udyat ng preemptive evacuation sa mga barangay na malapit sa ilog. Umabot ito sa 17 metro pero ngayong tanghali, bagyang bumaba sa 16.9 meters. Sa panayan ng DZRH News kay Mayor Marcy Teodoro, sinabi niyang nakabantay ang pamahalaang lungsod sa 4 na partikular na lugar, kabilang na dyan ang Barangay Malanday, Nangka at Tumana, maging ang Provident Village. Pero wala pa namang o bakit kahit wala pang third alarm o jet ng forced evacuation, lumampas na sa 4,000 na individual ang mga nauna nang nagsilikas sa 30 bukas ng evacuation center ng lungsod. Kung mapapansin nyo, Yuel, sa aking likuran, nilamo na ng tubig ng ilog itong River Park kung tawagin. Dito yan sa kabila sa Barangay Santo Niño, tapos dito sa Barangay de la Peña. Kabilang sa mga nadali ay isang bagong puting Mitsubishi Expander na pag-aari ng lalaki empleyadong si JB. Kwento niya sa atin, hindi niya unang beses mag-park dito sa lugar, pero nagulat pa lamang siya nang mabilis na tumaas ng level ng tubig at nakita niyang inanod na ang kanyang sasakyan sa Facebook post ng Marikina Rescue. Sa kabila ng malakas na ulan naman, Yuel, bahagya pang nahati ang atensyon ng Marikina West 1 nang masunog ang isang bodega sa Santa Elena kaninang umaga. Umabot sa first alarm ang sunog dakong alas 8 ng umaga, pero nakontrol din naman makalipas ang isang oras. Ang binabanggit ng mga pamatay sunog, warehouse ng swelas at iba pang materyales sa paggawa ng sapatos. Ang tinupok ng apoy na inaalam pa kung paano nagsimula at ano ang iniwang pinsala. Sa unang bahagi, Yuel, mula nang nag-cover tayo kanina ay nakakita tayo ng pagbaba ng antas ng level ng tubig again from 17 meters, ngayon 16.9 meters na. Umaasa ang mga taga Marikina magpapatuloy itong nasabing trend. Pagbaba ng antas ng level ng Marikina River, yun ay kung titigil din ang pagulan maging sa lalawigan ng Rizal na kapag bumaba ang tubig dito sa nabanggit na catch basin. Live pa rin mula rito sa bahaging ito ng Eastern Metro Manila para sa MBC TV Network News. Ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat, Edniel Parrosa. Samantala, suspendido naman ang pasok sa trabaho at mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa buong Metro Manila. Ilang lalawigan ring apektado ng bagyong Enteng, nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng klase. Ang buong detalye sa report ni Kyle Bulyas. Sinuspende na ng Malacanang ang pasok sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa buong Metro Manila. Kasama ring sinuspende ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa NCR dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Enteng. Samantala, ilang lalawigan din sa buong bansa ang nagkansela na ng pasok sa mga eskwelahan. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Bicol, kasama na ang Camarines Norte, Camarines Sur, Naga City, Catanduanes, Calaveria sa Masbate Province at malaking bahagi ng Sorsogon. Suspendido rin ang klase sa Tuguegarao City sa Cagayan, gayon din sa bahagi ng Calabarzon, Central Luzon, Eastern Visayas, Negros Island at Socsargen. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binagyo na, nasunugan pa. Yan ang bumungad sa mga residente sa isang barangay sa Pateros matapos sumiklab ang isang sunog sa isang residential area kasabay ng maulang panahon. Pakinggan natin ang ulat live ni Giselle Ricafort. Giselle. Ating babalikan ang report na yan ni Giselle Ricafort. Napanatili ng bagyong Enteng ang lakas nito habang kumikilos sa direksyong Hilaga-Hilagang Kanluran patungo sa silangan ng Polillo Islands. Huli itong namataan kaninang 10 a.m. sa layong 115 kilometers northeast ng Infanta Quezon at 85 kilometers naman
southeast ng Baler, Aurora. Mayroon itong maximum sustained winds na 75 km per hour at gumagalaw sa bilis na 15 km per hour. Bunsod po niyan, nakataas ngayon ang storm signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Sa northern portion of Ilocos Norte, Apayao, eastern portion of Kalinga, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern portion of Aurora, Polillo Islands, northern portion of Camarines Norte, habang nakataas naman ang storm signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Batanes, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, eastern portion of Pangasinan, Abra, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, rest of Aurora, Nueva Ecija, eastern portion of Pampanga, eastern portion of Bulacan. Dito sa Metro Manila, rest of Quezon, Rizal, Laguna, eastern portion of Batangas, Marinduque, rest of Camarines Norte, Camarines Sur, gayon din sa Catanduanes at Albay. Samantala, naglabas din ng Pag-asa kaninang 11 a.m. ng heavy rainfall warning. Bunsod po yan ng sanib-pwesang epekto ng Bagyong Enteng at hanging habagat. Nakataas ang red warning signal sa Quezon Province. Orange warning level naman sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Habang yellow warning level naman ang nakataas sa bahagi ng Bulacan, Bataan, Zambales at Pampanga. Pinag-iingat po ang mga kababayan natin sa mga nasabing lugar sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong Lunes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ready na ating balikan ng report ni Giselle Ricafort doon po sa sunog na sumiklab kanina dyan sa Pateros. Giselle? Sa gitna ng pag-ulan, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Santa Ana sa Pateros. Umabot sa unang alarma ang sunog na mag-aalas 9 na ng umaga na apula ng Bureau of Fire Protection. Iniimbestigahan ng sanhi ng apoy kung ilan ang nasunog na bahay at magkano yung naabong mga ari-arian. Samantala, naghisurong dagat ang paligid ng Aguinaldo Highway sa Bacoor City sa Cavite. Gayon din yung Zapote Junction sa Las Piñas. Ang Barangay Molino sa kanang bahagi ng highway at ang Barangay Talaba naman o Barangay Talaba 4 sa kaliwa sa baha, kaya maraming motorista at residente yung stranded doon. Kagabi, sabi ng mga nakausap nating residente, hanggang lieg yung baha sa ilang kabahayan sa Barangay Aniban 2 at sa Barangay Aniban 5 sa Bacoor, pero humupa na ngayon. Sa Zapote Road, bagamat humuhupa na yung baha, ilang sasakyan naman yung tumirik matapos mababad sa tubig. Samantala, kapapasok lamang na balita, isang barge carrier yung sumadsad sa dalampasigan ng Rosario sa Cavite kaninang alas 9 ng umaga sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Enteng. Ayon sa pamalakayan, natanggal yung barge carrier sa pagkakaangkla dahil sa malakas na alon at sa takot ng mga mangingisda doon. Agad nilang inilikas yung kanilang mga bangka mula sa dalampasigan. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat, Giselle Ricafort. Sa mundo ng volleyball, may desisyon na ang Premier Volleyball League sa kontrobersyal na protesta ng PLDT High-Speed Hitters sa nagdaang semifinals match nito kontra Akari. Yan ay kasunod ng hindi natawagang net touch sa huling set ng laro. Ang pahayag ng team tutukan sa report na ito. Ibinasura ng Premier Volleyball League ang protesta ng PLDT High-Speed Hitters sa naging kontrobersyal na tawag sa set 5 ng kanilang semifinals match kontra Akari. Magugunitang sa naging laro noong Sabado. Challenge ng PLDT ang umano'y hindi tinawagang net touch ng middle blocker ng Akari na si Ezra Madrigal. Paliwanag dito ng PVL, walang net fault sa sandaling tumama si Madrigal sa net dahil malayo na sa kanya ang play. Ginawa nitong batayan ng 11.32 ng FIVB rulebook kung saan maaaring matamaan o mahawakan ng manlalaro ang net kung hindi naman ito nakakaapekto sa mismong laro. Sa kabila nito, sa kaparehong anunsyo, pinasalamatan ng high-speed hitters ang suporta at pagmamahal ng kanilang fans.
Kasunod ng desisyon ng PVL, magpapatuloy ang tapatan ng Akari at Creamline para sa finals ng 2024 Reinforced Conference na unang nakaschedule na gaganapin ngayong araw September 2. Ngunit inilipat na sa September 4, Miyerkules, dahil sa masamang lagay ng panahon, habang maglalaban naman ang PLDT at Signal para sa bronze finish. Sa aming pagbabalik, Falcons 80 brand, nasweep ang bagong MPL Philippines rival nito na Team Liquid PH. Manatiling nakatutok sa NBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Bagyong Enteng napanatili ang lakas habang nasa silangan ng Polillo. Magkakasunod na sunog, sumiklab sa kabila ng ulan. Isa, patay sa Quezon City. Sa NBC TV Sports, protesta ng PLDT sa hindi matawagang net touch versus Akari, ibinasura ng PVL. Sa Showbiz Spotted, Catriona Gray na biktima ng kawatan sa London. Passport kabilang sa mga natangay. Lahat ng yan sa pagbabalik ng NBC TV Network News. Malalaking alon at malalakas na hangin ang humampas at sumira sa isa o sa nasa 5 kabahayan sa Baseco Compound Port Area sa Maynila. Ang iba pang detalye ihahatid ni Boy Gonzales. 5 bahay ang winasak ng malalaking alon sa kasagsagan ng Bagyong Enteng sa Baseco Compound, Port Area, Maynila. Makikita sa video na binabayo ng malalakas na alon ang mga kabahayan sa breakwater ng Block 17, Baseco Compound. Ayon sa ilang residente, lumikas na sila dahil sa malalakas na alon na humahampas sa kanilang mga tahanan. Tinangay na rin ang maliliit na bangka ng mangingisda. Nanawagan na rin ng tulong ang mga residenteng nasira ang kanilang tahanan dahil sa wala silang gamit na nailigtas. Nasa 50. 50? Na ilikas na kayo? Oh, wala pa po eh. Wala pa dumating eh. May mga nasa loob pa ng bahay? Wala na. Pero wala kami nailikas na gamit. Wala. Oh, mga 4 na bahay dyan. Nung pagpunta ko po dito kanina, wala na. Wala na. Sabi ko, nagulat po ako kanina pagpunta kasi wala na yung bahay. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang 18 anyos na binata matapos masunog ang tinutuluyan nitong bahay sa Barangay Sacred Heart sa Quezon City. Pakinggan natin ang report live ni Val Gonzales. Val. Joel, isang 18 anyos palalaking teenager ang namatay matapos na sumiklab ang sunog sa number 168 Scout Limbag Extension Barangay Sacred Heart, Quezon City. Hindi pa binabanggit ang pangalan ng biktima na hindi pumasok ngayong araw ng Lunes dahil sa kansiladong klase. Bunsod na rin ang mga pag-ulan na dulot ng bagyong si Enteng at Habagat. Sabi ni Fire Chief Inspector Marvin Marie, hinihintay pa nila ang SOCO o mga operatiba ng Scene of the Crime Operations na susuri sa labi ng namatay na biktima. Initially, ay hindi nagtamo ng sunog ang katawan ng biktima kaya't malaki ang posibilidad na ito ay namatay dahil sa suffocation. Makapal na usok kasi ang pumalot sa loob ng compound na inabutan pa ng DC Rice News. Habang abala sa pagpula mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, gumamit din ang mga ito ng breathing apparatus para pasukin ang loob ng nasusunog na 2-story residential apartment. Ayon kay Major Marie, mayroong fire exit ang nasunog na 2 palapag na bahay at naalam pa nila kung bakit hindi nakalabas ang biktima. Nagsimula ang sunog kakong alas 9:24 ng umaga sa kasagsagan ng malalakas na pagbayo ng ulan at naapula matapos ang halos 1 oras. Inaalam pa ang pinagbulan ng sunog na umabot lamang sa unang alarma. Samantala, sa panayam ng media, sa tiyahin ng biktima na si Fatima Rivera, binabalak nilang sampahan ng reklamong kriminal at administratibo ang mga tauhan ng Quezon City Fire Department
dahil hindi man lamang daw gumawa ng paraan ng mga bumbero para i-revive ang biktima nang ito ay matagpuan. Mula rito sa Sacred Heart sa Quezon City, para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat, Val Gonzales. Samantala, kanselado naman ang nasa 25 domestic flight sa Ninoy Aquino International Airport ayon sa Flight Advisory ng Manila International Airport Authority dahil pa rin sa epekto ni Tropical Storm Enteng. Ang mga paliparang kinansela, kabilang na ang bilang ng mga stranded na individual, alamin sa report ni Sherwin Alfaro. Umabot pa sa 25 na mga domestic flights ang kinansela ngayong araw sa Ninoy Aquino International Airport. Sa Flight Advisory ng Manila International Airport Authority, kanselado ang mga sumusunod na mga flight dahil sa masamang panahon sa mga destinasyon ng biyahe ng eroplano. Kabilang narito ang 8 flight ng PAL Express, 7 flight ng Cebgo, 6 na Cebu Pacific flights at 4 na Air Asia flight. Sa report naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, suspendido ang flight operations ng Lingayen Airport ngayong araw dahil sa mga pag-ulan. Stranded naman ang nasa 104 ang mga pasahero sa San Jose Airport dahil sa kanselasyon ng kanilang biyahe. 10 naman ang mga flight ang nakansela sa Bicol International Airport dahil sa pananalasa roon ng bagyo. Iniulat rin ng CAAP Area 5 na nakakasakop sa mga paliparan ng Bicol International Airport, Naga, Birac, Masbate, Daet, Bulan at Bacon Airport na walang danyo sa tinamo ang mga paliparan sa kanilang lugar epekto ng malakas na hangin dala ng bagyong Enteng. Stranded naman ang nasa 149 na mga pasahero sa Masbate Airport dahil sa kanselasyon ng biyahe ng eroplano. Nakaligtas rin sa malakas na hangin ng bagyo ang Birac Airport na kasama sa mga binantayan ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Para sa MBC Network News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nanganganib bang hindi tuluyang mapagtibay ang 2025 budget ng Office of the Vice President kung hindi pa rin makikipagtulungan si Vice President Sara Duterte sa susunod na pagdinig. Hiling ng isang mambabatas, makipag-cooperate na ang bise bago pa ito maubusan ng oras. Narito ang report ni Milky Rigunan. Nakatakda ng isa lang sa plenary deliberations ngayong Setyembre ang budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa panayam ng Isyong Pambayan, sinabi ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung hindi pa mahipagtulungan si Vice President Sara Duterte sa budget hearing ng OVP baka magahol na ito sa oras. Hiling ni Castro sana mahipag-coordinate na si VP Sara sa susunod na committee hearing para ma-schedule na ang plenary deliberations na ididepensa ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Narito si Congresswoman Franz Castro. Magiging last day na kasi yun ng briefing at baka wala ng time. Kung ganun pa rin yung kanyang style, ay it's up for the Committee on Appropriations. Kasi ewan ko sila siguro ay nag-uusap na, depende kung ano yung gagawin ni Vice President sa time na yon. Pero siguro last na yon, no? Kasi briefing, that would be the last day of briefing, tapos dadalhin na yung GAB doon sa doon sa plenary the next week. Ayon kay Castro, ngayong unang linggo ng Setyembre, ilang ahensya na lamang ang natitira para isalang sa budget hearing. Kabilang dito ang Department of Education, Commission on Human Rights, COMELEC, Department of Health, the Judiciary, Department of Justice at DOST. Panghuling isasalang sa September 9 ang Office of the President at Presidential Communications Office. Samantala September 10 ang susunod na budget hearing ng OVP dahil na-defer sa pagtanggi ni VP Sara na sumagot. Ang 2025 budget ng OVP ay nagkakalaga ng 2.037 billion pesos kumpara sa kasalukuyang budget nito na 1.885 billion pesos. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kabilang na rin ang Senado sa mga suspendido ang pasok ngayong araw dahil sa bagyong Enteng. Dahil dito, kanselado na rin ang mga nakatakdang pagdinig, kabilang na ang nagpapatuloy na investigasyon sa pagtakas ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ang buong detalye sa report ni Raymond Dadpaas. Sinuspindi din ang pasok sa Senado ni Senate President Francis G. Escudero dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Enteng. Pasado alas 8 na kaninang umaga nang ilabas ang advisory mula kay Attorney Renato Bantog Jr. na siyang Senate Secretary. Dahil dito ay nakansela na lahat ang mga dapat ay pagdinig sa Senado. Partikular ng dapat ay pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Subcommittee on Justice sa nangyaring pagtakas ng mga miyembro ng pamilya ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na iniuugnay sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito'y kahit na nasa Senate compound na ang bus mula sa House of Representatives sakay si Cassandra Leong na dapat ay sasalang sa committee investigation. Maliban pa ito sa pagpapatuloy sana ng budget deliberation ng Senate Committee on Finance ni Senador Grace Poe, kung saan nakatakda ang budget ng Office of the President, Presidential Management Staff, National Intelligence Coordinating Agency o NICA at National Security Council. Bukas itutuloy ang mga budget deliberation at isasalang ang budget ng Film Development Council of the Philippines, Movie, Television Review and Classification Board o MTRCB, Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, at ang Marawi Compensation Board. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod naman ng patuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal, nananatiling nakatindig at hindi pa rin aalisin ng Philippine Coast Guard ang barko nito sa loob ng ating teritoryo. Narito ang report ni Nicole Lopez Poyawan. Kahit 3 beses binangga ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal, hindi pa rin aalisin ng Philippine Coast Guard ang barko ng ating bansa sa sariling exclusive economic zone nito. Ito ang sinabi ni Commodore J. Tariela, spokesperson ng National Task Force for the West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, tinitingnan na ng crew ang pinsalang natamo ng BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng PCG na nakaangkla sa Escoda Shoal. Para naman sa PCG personnel, sinabi ni Tariela na walang nasaktan sa kanilang mga kasamahan. Actually sir, ang ating pong mga personnel ay walang napaulat na nasaktan at ang kanilang moral po ay nanatiling mataas. They still have high spirit to comply with the instruction of the commandant. Regardless of the bullying, aggressive action of the Chinese Coast Guard, we are still going to hold the line and to maintain our presence in Escoda Shoal. Una rito, 3 beses binangga ng Chinese Coast Guard vessel ang BRP Teresa Magbanwa noong Sabado. Ayon kay Tariela, unang binangga ng barko ng China ang barko ng Pilipinas sa port bow nito, sunod sa starboard quarter at sa port beam nito. Iginit ng opisyal na Abril pa nakaangkla ang Magbanwa sa Escoda Shoal na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nabahira ng di magandang karanasan ang masayang pagbabakasyon abroad ni Catriona Gray kasama ang kanyang pamilya. Si Miss Universe 2018 nanakawan sa London at kabilang sa mga natangay ng kawatan ang kanilang passports. Ang iba pang detalye sa insidenteng nagdulot ng trauma sa dating beauty queen tutukan sa Showbiz Report na ito. Nabiktima ng kawatan si Catriona Gray habang nagbabakasyon sa London kasama ang kanyang pamilya. Sa Instagram, ibinahagi ni Miss Universe 2018 ang kuwang larawan sa basag na likod na bahagi ng sinakyang kotse. Paglalahad nito, nanananghalian lang daw sila bago dumiretso sa airport nang mangyari ang insidente. Labis na trauma naman ang idinulot nito sa kanila, kabilang kasi sa mga natangay ng magnanakaw ang kanilang passports. Base sa mga naunang post si Queen Cat, nasa isang special trip ito sa United Kingdom para sa kanyang papa. Kasama rin nila dito ang inang si Normita Magnayon Gray.
Nag-road trip anya sila mula London patungong Scotland na siyang hometown ng kaniyang ama. First time daw ni Kat sa Edinburgh, habang ito naman ang unang pagkakataong nakabalik dito ang amang si Mr. Ian Gray matapos mag-migrate sa Australia simula noong 7 years old ito o mula pa raw taong 1952. Kaya naman grateful ani si Kat na tila sabay nilang dinidiscover ang naturang lugar gaya ng kanilang heritage at family history. Samantala, agad namang nag-alala ang fans ni Kat dahil sa nangyari. Sa ngayon, wala pang ibang detalyeng ibinahagi ang dating beauty queen tungkol sa kanyang sitwasyon, gayong nakuha rin ang kanilang mga pasaporte. At sa aking pagbabalik, memes, tampok ang binansagang King of Philippine Christmas Carols na si Jose Marichan naglipa na sa unang araw ng Burr Months. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Oil price hike ipatutupad ng oil companies bukas. Sa MBC TV correspondents, nawawalang mangingisda sa Sorsogon, natagpuan sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Falcons AP Brent tinalo ang Team Liquid PH sa MPL Clasico. At sa Showbiz Spotted, Jose Marichan memes bumida sa unang araw ng Burr Months. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bad news naman sa mga motorista. Magkakaroon ng taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, unang Martes ng Setyembre. Sa magkakahiwalay na abiso, magtataas ng 30 centavos ang kada litro ng diesel, habang 70 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Nasa 50 centavos naman ang maidadagdag sa bawat litro ng gasolina. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Sa iba pang balita, suportado ng Trabaho Party List ang pagdaragdag ng pondo ng Commission on Human Rights o CHR upang labanan ang samut-saring labor violations. Ito ay kasunod ng panawagan ng business leaders at worker sector na protektahan at matutukan ang kanilang mga karapatan. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Sinusuportahan ng Trabaho Party List ang panawagan ng mga leader ng business at worker sector na protektahan ang karapatan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagdadagdag ng pondo ng Commission on Human Rights o CHR. Ito ang pahayag ni Attorney Filemon Rey Elavier, tagapagsalita ng grupo. Matapos maglabas ng panawagan, ang 6 na grupo ng negosyanteng pinangungunahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI para dagdagan ng pondo ang CHR upang matutukan ang mga paglabag sa karapatang pantao sa labor sector. Ayon sa PCCI, dapat suportahan ang Witness Protection Program sa mga kasong paglabag sa karapatang pantao, pati na rin ang pagpapabilis ng paglabas ng reparasyon sa mga biktima. Giit ni Attorney Javier, bukod sa pagpapalakas ng Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission, dapat ding paigtingin ang pagtutok ng CHR sa mga naturang paglabag. Maaari kasi umanong maglabas ng ulat ng CHR sa mga naturang violation. Kasama rito ang mga rekomendasyon nila bilang eksperto sa human rights kung ano dapat ang mga susunod na hakbang. Hinihikayat din ng grupo na magkaroon ng dialogo ang CHR at DOLE kasama ang mga lider at miyembro ng business at worker sector upang magkaisang tugunan ang mga isyu ng mga manggagawa. Mahalaga umano ang pagtutulungan ng lahat ng ahensya at sektor upang wakasan ang matagal ng problema sa panggigipit sa mga manggagawa, bagay na isinusulong ng Trabaho Party List sa Kongreso. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang prangkisa ng Romblon Electric Corporation. Dahil dito, asahan na raw na maghahatid ito ng dagdag na power supply sa 3 munisipalidad sa nasabing probinsya. Narito ang ulat ni Rose Babiera.
Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang prangkisa ng Romblon Electric Cooperative Incorporation o Romelco na maghahatid ng karagdagang power supply sa 3 munisipalidad sa probinsya. Sang-ayon sa nilagdaang Republic Act 12020, maaaring magtayo, mag-install at mag-operate ng mga distribution system ang Romelco sa mga bayan ng Banton, Corcuera at Concepcion. 25 taon naman ang prangkisa na pinagkaloob sa naturang electric distributor. Nakasaad din sa nasabing batas na inaatasan ng Romelco na gawing abot kaya ang singil nito sa kuryente. Ang Energy Regulatory Commission ang mga ngasiwa sa rate at charges na itatalaga ng distributor. Bukod sa supply ng kuryente, inaasahan ding magbubukas ito ng trabaho sa mga lokal na residente ng Romblon kapag nagsimula na ang operasyon. Inatasan din ng Romelco na magtayo ng mga consumer desk at panatilihing prioridad ang interes ng mga consumer. Magsisilbi itong tanggapan na didinig at tutugon sa mga reklamo ng mga nasabing consumer. Required na magsumite ang Romelco ng taunang report sa Kongreso sa status ng kanilang compliance sa mga terms and conditions ng prangkisa bago magsimula ang operasyon nito sa ika-30 ng Abril at ang hindi pagsunod dito ay may karampatang multa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay naman ng Bagyong Enteng, nagbabala ng lahar flow ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa paligid ng Bulkang Mayon. Pakinggan natin ang detalye live mula kay Ruel Saldico. Ruel, kamusta na dyan? Patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan at dahil sa pananalasa ng Bagyong si Enteng ay napalabas ng paalala ang PHIVOLCS Legazpi at sa mga nakaretira sa palibot ng Bulkan ngayon. Kaugnayan ating mga parehang si Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist naman ng Legazpi. Doc, magandang hapon. Kumusta po ang inyong pag-abiso sa ating mga kababayan na nakatira sa panan ng Bulkan ngayon? Yes po, good afternoon din po sa inyo sa ating mga taga-pakinig. Apo. Yeah. Yes po. So, kagabi nga po naglabas ng PHIVOLCS ng advisory or paalala sa ating mga kababayan na maging alerto in case na magkaroon ng mga magkaroon man ng mga lahars or tinatawag natin mga sediment-laden stream flows. So, kung saan maghahalo ang tubig at yung mga volcanic deposits at pwedeng rumagasa at pababa dalis-dis ng mga volcanoes. Binabantayan po natin yung mga river channels ng Niisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Bulad-Bukad, Nasisi, Mabinit, Matanag, Bonga, Buyuan, Basud, and Bulawan channel sa Albay province. Opo, kumusta po pag-ipag-unayan natin sa Office of Civil Defense upang maatasan din po ang mga munisipyo, lalo na ang lungsod ng Legazpi para sa pag-abiso sa ating mga kababayan? Well, so far naman po wala namang kaming na-observe at nare-report na nagkaroon nga ng mga lahars, bagamat yun nga po, patuloy pa rin naman natin binabantayan yung mga river channels yun. Opo, sige ba. Salamat Dr. Paul Alanis sa inyo pong pagbigay ng abiso paalala sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Albay. Yung ating report mula dito sa Bicol, ito si RH18. Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ruel at kay Doc at ingat kayo dyan sa Albay. Samantala sa iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, ihatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Na-rescue naman kahapon ang isang mangingisda sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan dahil sa bagyo na si Enteng dito sa lalawigan ng Northern Samar kung saan nakita ito doon sa bayan ng Biri na i-report ito na missing sa lugar ng Sursugon. Ayon sa report ng Biri Municipal Police Station, ang mangingisda na kilala na si Banyares Estupina, 36 anyos, residente ng Barangay San Ramon Prito Diaz, Sursugon.
inireport itong nawawala noong August 31. Nakita naman at na-rescue ito sa coastal area ng Barangay Progress Biri, Northern Samar, alas 6 ng umaga kahapon. Ang nasabing mangingisda o rescued person ay nasa good physical condition at kasalukuyan mo nang dinala sa pulisya ng Biri. Agad naman na nakipag-ugnayan na ang pulisya sa Prito Diaz MPS sa Sorsogon City. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Imbis kumita sa kanilang pamamalakaya na panguhuli ng isda sa dagat, kulungan ang kinabagsakan ng 19 na mangisda matapos pumasok ang mga ito sa kargatang bahagi ng Barangay Balot 2, Pilar, Bataan. Sa ulat mula sa Camp Cirilo Tolentino sa tanggapan ni PD Colonel Permetria, na-aresto ng mga tauhan ni Pilar Chief Police Major Larry Valencia ang 19 na mangisda na katuang nila sa panghuli sa mga ito, ang mga bantay dagat ng Pilar na pawang galing pa ang mga hinuling mangisda sa Hagunoy at Malolos, Bulacan. Inaresto ang mga ito sa Bataan sa hindi rehistradong pangisda at iba pang kagamitan na walang pahintulot na ginagamit sa iligal na panguhuli ng isda sa dagat, kabilang na ang Pinon Lambat. Dinala ang 19 na individual sa Pilar PNP at naharap ang mga ito ngayon sa kasong paglabag sa Municipal Ordinance sa ilalim ng Fisheries Ordinance Number 03 Series of 2020. Samantalang nagbigay ng babala ang Provincial Director, Police Colonel Palmer Estria, sa mga insidente o individual na lumalabag sa mga batas at ordinansa at sangkot sa illegal na gawain na itigil na ang kanilang mga illegal na aktibidad. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37. Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, hindi pinalampas ng Falcons AP Bren ang pagkakataon para talunin ang bagong MPL Philippines rival nito na Team Liquid PH. Naging mainit ang laban sa pagitan ng Beast at Liquid bago nila tuluyang masweep ang laro at maitala ang pinakamahabang laro ngayong season. Ang mga detalye sa naganap na MPL Clasico, tutukan sa report na ito. Tinalo ng Falcons AP Bren ng Team Liquid Echoes sa nangyaring MPL Philippines Season 13 Grand Finals rematch noong Sabado. Sa kanilang unang pagtatapat para sa Season 14, mas tumitindi ang nabuong rivalry sa dalawang esports team matapos ang sweeping 2-0 victory na naitala ng Bees. Sa Game 1, bagamat nakuha ng Team Liquid PH ang unang dalawang turtle para sa mid-game advantage, na-outplay naman sila ng Falcons AP Bren sa isang nangyaring team fight at nakuha ang huge Lord kill. Sa Game 2, naging maganda pa rin ang laro ng TLPH. Ngunit binago ng Beast ang storya sa ikatlong Lord fight at tinapos ang pinakamahabang laro sa kasalukuyang season na tumagal ng 36 minutes. Yung Cubs na lang po namin nun, kung sino unang mainip, talo po eh. Tapos nung hindi namin makita kung sino naiinip sa amin, kami na lang nagpwersa ng galaw. So yun. Samantala, narito ang resulta ng mga naging laro sa Week 3 ng MPL Philippines Season 14. At narito naman ang mga tapatang dapat abangan sa Week 4. Sa kasalukuyan, nangunguna sa standing ang Fnatic Onyx Philippines na sinundan ng FCAP, habang nananatili namang bottom 2 ang Blacklist International at TNC Pro Team. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang ilang linggo at araw na tila pasilip-silip lang, tuluyan na ngang lumabas ang binansagang King of Philippine Christmas Carols na si Jose Marichan. Sa unang araw ng Burr-months, bumida online ang iba't ibang memes, tampok ang OPM icon, habang kanya-kanya ring flex ang ilang celebs na kailang picture kasama ang veteran singer. Silipin ang mga yan sa Showbiz Report na ito. Wala na talagang makakapigil sa paglabas ng binansagang King of Philippine Christmas Carols. Gaya ng tila naging tradisyon na sa unang araw ng Burr-months, nagkalat sa social media ang iba't ibang Jose Marichan memes.
mayroong sumayaw sa upbeat version ng hit Christmas in Her Heart sa gitna ng kalsada. May nagpost din ng tila preparation daw ng mga awit bago ang unang araw ng Setyembre. Ang content creator namang ito may paskit pang natagpuan ang OPM icon sa kanilang banyo. Habang isa namang page tila may patama sa mga pinaghanap na sina-dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Pastor Apollo Kibuloy kung saan ang dami raw nagtatago habang ang singer ready na lumabas. Siyempre di rin papahuli ang ilang celebs na kanya-kanya namang flex ng kanilang larawan kasama si Jose Marichan, gaya ng aktres na si Yasmin Curdy. Joros Gamboa na humirit pang, pwede na bang lumabas? May entry din ng mag-asawang Regine at Ogie Alcacid. Gayun din si Senadora Risa Ontiveros na nagpaabot naman ng pagbating maligayang umpisa ng Burr months. Samantala, ito naman hindi memes. Sa latest post ng Repertory Philippines, kasado na ang Going Home to Christmas a Jose Marichan musical sa Nobyembre. Maugunita na kamakailan lang, nag-viral sa social media ang Christmas in Her Heart's performance ng OPM icon sa isang event kung saan di nito napigilan maging emosyonal. Ang 79-year-old na si Jose Marichan, isa rin sa mga pangalang itinutulak para mapabilang sa listahan ng mga pambansang alagad ng sining. Para sa NBC TV Network News, ito po ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Salamat, showbiz angel. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ingat po, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Sa ngalan po ni Karen Oyong, hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.